Nako, mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao Province of China ni Digong ang Davao. Oo, eto na. Bukod sa balita patungkol sa pakikipag-uusap nga or ang sabi nga ni Remulla ng DOJ ay kakausapin daw na nila ang ICC para maumpisahan na daw ang investigasyon patungkol sa war on drugs at sa extrajudicial killings ng dating Pangulong Duterte. So speaking of war on drugs, maraming namatay at extrajudicial killings, marami ding namatay sa dating administrasyon ni Duterte. Ito na, ang dating Chief Justice si Maria Lourdes Serrano ay nagsasalita na rin na kung saan si Duterte at ang mga kaalyado ni Duterte, ang alipuris ni Duterte ay walang kawala sa ICC. Alam niyo kung bakit? Bago ko i-play ang video na ito, mga kababayan, ito kasi ang sabi ni dating Chief Justice Secretary na si Maria Lourdes Serrano, na ang sabi niya yung ginawa daw ng administrasyong Duterte sa kanilang pag-iimbestiga, kasi siya ay dating Chief Justice, sa kanilang pag-iimbestiga daw doon sa mga binaril, ang tao daw noong ito'y nakita, kanan ang gamit. So nagulat daw sila, ang ginamit na daw nung yung addict, speaking of addict or drug lords or drug pusher, drug user na binaril. So ngayon, nung tinanong daw nila yung mga kamag-anak, according sa kanilang mga investigasyon, yung tao daw na pinatay ng pulis na sa tukhang-tukhang, nung in-interview daw yung magulang, ang anak nila kanan ang gamit. Pero bakit daw yung baril na yung addict na nanlaban na napatay, bakit yung baril hawak kaliwete na daw? So napaka-imposible naman po na ang sabi ng magulang, ang anak nila kanan ang gamit. Oo, nagulat daw yung magulang na bakit yung hawak na baril ng anak kaliwete na. So may possibility na yung baril ay planting lamang ng mga kapulisan doon sa tukhang-tukhang version ng war on drugs ni Digong. Ito ang isa sa sinabi ng dating Chief Justice Maria Lourdes Serrano. So pakinggan nyo po at panoorin nyo po, mga kababayan, na may hocus-pocus po talaga yung mga ebidensya at planting evidence po ang ginawa ng administrasyong Duterte patungkol sa tukhang-tukhang. Ito po. International commissions. At yung nakita namin at nahalata namin sa Korte Suprema ay nangyayari noon na pare-pareho ang baril. Yung tao na kanan ng kamay na ilagay ang baril sa kaliwa. So parang ang ebidensya ay manufactured talaga. At alam mo, ang ICC hindi basta-basta yan gagalaw. Meron sila talagang nakitang kailangang isunod na procedure. So, ipaharap natin si Presidente Duterte at nakakatuwa na ang sinabi ng DOJ lately, kung hihingi ang Interpol ng tulong, ay magko-cooperate sila. Tulungan po natin ang ating gobyerno at ang ICC na ituloy ang pag-imbestiga kay Presidente Duterte at marami ho siyang kailangan. So kung narinig nyo, oo, sabi kasi ni Remulla nung nakaraan na kung sakali ang ICC at ang Interpol ay mangangailangan ng tulong sa Philippine government para aristuhin si Digong at mga alipores ni Digong, ay handa daw na tumulong ang Philippine government ayon kay Remulla. So ngayon, sabi nga dito ni Maria Lourdes Serrano na dating Chief Justice, sabi niya according daw sa kanyang nakita sa investigasyon ng ICC at ng government ng Pilipinas, ang baril daw ay pari-pareho lahat. Walang pinagkaibang baril. Halimbawa, may napatay ngayon sa Caloocan, yung baril na plinanting doon sa napatay na addict di umano, pareho sa baril na plinanting or ginamit noong pinatay na addict sa Parañaque. Oo, halimbawa sa Parañaque, sa pagkasunod araw may namatay sa Parañaque, yung baril na hawak noong patay sa Caloocan nandun sa Parañaque. Yung pinatay naman sa Parañaque, ang baril na hawak
pareho sa Caloocan at may pinatay na naman sa Batangas, yung baril na hawak doon sa Caloocan, sa Parañaque, sa Batangas ay iisa lang. Halos pari-pariho lang yung baril na hinahawakan ng mga adik di umano at mga drug lord. So, nakakapagtaka naman. Ang lahat po ng baril sa Pilipinas, lisensyado man o hindi lisensyado, ay magkakaiba po ng mga serial number yan. Diba? So, napaka-imposible naman na yung manufacturer ng baril na ginamit nung adik na namatay sa Caloocan na nanlaban. Oh, so, ibig sabihin, nanlaban, may baril. Mahirap naman na nanlaban, kutsilyo ang hawak, tapos yung pulis na pumatay, baril ang dala. So, walang kalaban-laban. Aanhin mo yung kutsilyo na bit-bit mo. Kung ang kalaban mo ay baril, maliban na lang kung ang kamay mo may lahi kanila stigma na malayo pa yung pulis, 1 kilometer pa lang, umabot na yung kamay mo, patay mo na agad yung pulis. 'Di ba? So, malamang baril ang hawak kasi ng laban. Ngunit, ang nakakapagtaka lang, sabi dito ni ex-Chief Justice Maria Lourdes Serrano, na ang baril na hawak ay pari-pariho lahat. So, ang evidence daw ay manufactured. Ibig sabihin, planting or planado. 'Di ba? So, katulad niyan sa aking sinasabi, mahirap kasi na kapag hindi ka aliado ng amo nila, pinapatay. 'Di ba? Halimbawa, yung addict na yun na pinatay, hindi yun, walang connection sa kanila yun or kakumpetensya nila sa negosyo ng droga yon. Kaya tinegi. So, ibig sabihin, dating Chief Justice Maria Lourdes Serrano na yung pinatay sa Caloocan, example lang nga, yung pinatay sa Caloocan, ang baril, 45. 45 caliber piston. Pag yung namatay naman sa Parañaque, ganun din, 45 caliber piston, and same number, same design, same serial number. Nung namatay naman sa Batangas, kung ano yung baril doon sa Caloocan at doon sa Parañaque, ganun din ang baril sa Batangas. So, iisang tao lang at iisang ahensya lang ang may gawa ng manufactured evidence na sabi ni dating Chief Justice Maria Lourdes Serrano. Kaya nga dapat, sabi nga niya, dapat daw iharap or harapin ni Duterte ang kanyang kaso sa ICC. Dapat daw iharap si Duterte doon. So, sa madaling salita, ang gusto niyang mangyari i-surrender. Parang ganon. Kamakailan lang sabi nga ni Digong, kung sakali man daw napapasok ang ICC, hindi siya magpapakulong sa bansa na hindi niya bansa. Kung ikulong man daw siya, okay lang dito sa Pilipinas. Kasi kung ikulong siya dito sa Pilipinas, kung mapresidente yung anak niya, bigyan siya ng pardon, lalaya siya. Kung doon siya sa ibang bansa, mahihirapan din, matagal pa ang proseso. So ngayon mga kababayan, ito po dating Chief Justice po ito, si Maria Lourdes Serrano na mismo nagsalita na ang ebidensya daw sa war on drugs ni Duterte ay manufactured. Na kung saan yung baril pari-pariho lang at yung kamay ng namatay na adik di umano, kaliwete bigla, ikana naman daw ang ginagamit. Nagulat sila doon sa investigasyon, kaliwete na. Kasi mismong yung mga magulang in-interview, anak mo ba kaliwete? Hindi po, kanan po na kamay ang madalas ginagamit niya. Pero bakit yung baril kaliwete na yung may hawak? So, mahirap po kasi. Mahirap kahit sino po. Kahit sino. Kung kaliwete ka talaga. Pero pagdating sa paghawak ng baril, ako, how many times I hold pistol in my father, in my grandfather. Pero mga lisensyado yun ha. Ngayon, mga kababayan, mahirap po humawak ng kaliwa. Talagang kanan po kung kanan ang kamay mo. Kung kaliwete ka talaga. So according nga po dito sa investigasyon at mga nakikita ni dating ex-Chief Justice Lourdes Serrano, Maria Lourdes Serrano, ay talagang planted, yung evidence is manufactured. Pare-pareho ang baril, yung kanan na ginagamit na kamay ng tao naging kaliwete bigla. So kakaiba. So ito na mga kababayan, ano na naman sasabihin dito ng mga DDS? Mismo ang dating Chief Justice na si Maria Lourdes Serrano na ang nagsabi, walang kawala ang grupo or ni Duterte pagdating sa ICC. So good news nga daw na ang sabi ng ni Rimulya ng DOJ na kung mangangailangan ang Interpol ng tulong para arestuhin si Digong, handa daw silang
makipag-ugnayan ang Philippine government. No? So, yun lamang po mga kababayan, hindi ko na po masyadong habaan yung ating vlog. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Thank you so much and see you next vlog. God first. Thank you.